sa pila ng Panginoon. Bumawa ng isang ideya na mag-aral naman ng pagtutuwa ng mga kababaihan. Kaya pag ika-20 ng Marso, taong 2021, isang grupo ang nabuo sa tulong at patnubay ni Brother Lito Garcia, isang taong pinagpala ng kakayahan at kalaman sa pagtuto. Siya ay sadyang biniyaan ng Panginoon ng kalungan at siya po ay nagbahagi ng kanyang kalaman sa musika. Marami ang tumugon, kaya nagsimula kong mag-aral ang mga kababaihan ng hindi malaman po. Dahil hindi pa malaman ang nakaalam at yun po ay wala pang mga gamit. Nanghilang lamang sa mga anak na mayroong instrumento. Nagsimula sa 5, sumunod na Sabado ay nagkakalat ang mga kababaihan ko na sumali ang ibang kababaihan. Marami ang tumugon, nagtaka sila kung bakit kayo hindi dalang ukulele. Kami nag-aaral tumugon. Kaya po mga kapatid, ang mga babae ko ay utang-utang dumami. Nag-aral, kahit medyo mahirap. Sadyang may kahirap mag-aral dahil walang mga kalaman sa pagtuto. Nakararami ay mga may edad na, mga senior citizen na po ang nakararami. Subalit wala naging hadlang. Nagpasimula sa 5 at naging ang bilang ay 35. Di po ba nakakatuwa? Kaya nakakatunay na ang Panginoon ay nagpapala. Ang limang babae ay nagpapalungkot na maraming na sumali, maligaya ng pinilingkod ang grupo sa pagtugtog at pag-awit na dinlaan sa paglilingkod, maging sa buhay man o sa patay. May pagkakataon na tumutugtog kami ay doon sa bulan ng mga Katoliko, doon sa may simbahan, dahil may kamag-anak, kakilala. May pagkakataon naman sa bahay naman kami tumutugtog. Minsan naman po ang nakaburo na doon sa lumang iglesia. Kaya nga po, kahit sa buhay o sa patay ay naglilingkod ang grupo. Ang nabuhay ang pagkakaisa na magkaroon ng isang pangalan. Mamaya nabanggitin ko po bakit ang haba-haba ng pangalan ng grupo. Napakagandang karanasan ng naglingkod mga kapatid. Sa programa ng Hope Channel, nakatugtog na rin po kami. Bayo online, sa pamamagitan ng ating women's director, nakatugtog ang mga kababayan ko. Nakapagpindot sa iba't ibang programa ng SLC, tumugtog din po sa patay sa SLC, mga fellowship, at nagkaroon din po ng isang konsyerto doon sa Calamba, Laguna, na kung saan ay nakadistino ang dating pastor ng Bananaw na si Pastor Mel Bautista. Sapagkat ang iglesia po na isang nasasayo pa niya ay isang hindi pa natatagal ng iglesia. Katunayan hindi pa po na-edit. Kaya tawag po natin doon ay Calamba ng church. Pero yun po yung bagong pangalan. Naging pangbesa po kasi maraming sabat na kamaling organization na kailangan sila ng mga inalaga sa pagpapaayos ng iglesia. Kaya nga po, sila ay namumula sa lukban at nagkaroon ng mini concert. Maghapon po nandoon ang mga kababaihan at ang grupo ng mga lalaki tumutugtog po. Nagkaroon din ang pagkakataon na makasali sa opening crusade ni Pastor Israel Andoy doon sa Alawan, Laguna, sa camp meeting at sa iba't iba pang programa. Ang unang anibersaryo ng grupo na Lukman Women's Youth Response in Center ay ginanap sa bayan ng Lukman. Isang mini concert at ang aming panauhin po doon ay ating music director na si Ma'am Jane Castel. Nang sumalit ang kalawang ng grupo, napagkasunduan na idao sa ikalawang anibersaryo sa isang pulo. Doon sa malaking pain ng Mindoro, Occidental Mindoro, na bawat kaamin ay nagsikap na makapagpiko ng salapi, makasama lamang doon sa Mindoro. Bagamat mahirap ang pumunta sa Mindoro, nangangailangan ng pera at ang pagtitiis sapagkat mainit din po. Kaya po nung nakaraang upgrade, isang upgrade, kami po ay nadoon sa Mindoro
nagkaroon din po kami ng libreng pansitabhag at pamimigay ng mga tsinelas sa mga batang malapit sa iglesia ng Ligaya SDA Church na kung saan nagdoon kaamin ang ating maestro sa Garcia. Noong August 24, ito po ang ating inatlong anibersaryo. Subalit, wala kami maisangat na panahon kung saan kami magdadaos. Saan kami magdadaos sa ikatlong taong anibersaryo. Kaya sa pag-isip ng grupo, napakasunduan, pumunta naman tayo sa ating dating kasamahan sa district. At ito nga po, nandito kami sa inyong harapan, dito sa Mauban, SDA Church. Napakasunduan namin, ito ay isang pasasalamat sa biyaya patuloy namin tinatanggap. Kaya nga po, kami lahat ay nandito sa mga kanino at mamaya kami ay magkakaroon ng pamimigay ng mga tsinelas. Ito pong tsinelas ay pinag-ambag-ambagan tawag ko dito, nag-pledge po ang bawat kaamin kung meron pa nag-pledge ang 3, meron 10, may 30 po. Depende sa kakayahan komunidad ang kaya mong ibigay ng tsinelas. Kaya po, tandaan natin na ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Natuwing tutok ko, ang Local Music Sport Assembles ay lagi kasama ang mga BMI, Banahaw, Millennial Instrumentalist. Kaya napagkasunod, pagsamahan na natin na dahil hindi kami makakatugtog kung wala ang mga lalaki. Kailangan na mayroong gitarista, si Brother Rico ay kasama rin namin. So, pinalitan ko ang pangalan, ginawa ko na Lukban, Panahaw, Millennial Instrumentalist, Useless Chords Ensemble. Lukban BMI, DAS ECA. Ngayon, tatanungin ninyo, ano ang kahulugan ng useless? Bakit itong salitaan na po natin ng grupo? Ayon kay William Webster, useless is a positive form of stress on a beneficial effect on health, motivation, performance, and emotional being. Magandang epekto sa kalusugan ng pagtutog na ang bawat isa ay nagkaroon ng magandang karanasan. Na-exercise sa mga naninigas na mga daliri ng mga senior. Para mga kabataan minsan, napapasin natin na bakit kaya akaling mga viewers ay nahirapan tayo mag-move. Nakikita ko sa Facebook, meron mga pag-exercise ng mga daliri. So, sumamakit na naman ang mga kapatid na exercise. Naging masaya ang bawat kaamit ng grupo. Dagdag tayo mga Panginoon sa atin, mga kapatihan. Huwag tayo manatili na nasa namin lamang. Magkaroon tayo ng bakit kaalaman, new learnings. At isa pa, nagkaroon ng bonding and fellowship. Kaya ang mga kababayan ng Lukban ay nagkaroon ng magandang samahan. Kahit malayo ang pinagkainan o sa nakatira, kapag tumawag o meron tayo paglilig ng patay, ay sige yun, ay kapatid nito, sige, anong oras? O wala, maya-maya, nandun na sa tagpuan ng papido sa muro na nakatawin ko, nandoon na, hindi na kahuli. Kaya nakukuha ang mga kapatid at ang mga kaibigan na kikinig sa pagtugtog na useless. Kaya mga kapatid, masaya ang sumali sa samahan na ito. Nakakameron ka ng maraming kaibigan, na-exercise, nakakapag-travel pa. At sabi nga po ng grupo, sa susunod, tayo ay pupunta sa General Conference.